common breeds natin sa Philippines, itong si Blackhead Dorper. So ito yung most popular breed for meat production. And kilalang kilala siya as a fast-growing sheep breed. Originally, dinevelop siya sa South Africa noong pang 1930s. So, hindi pa ako pinapanganak niyan. Baka kayo din. And pinag-cross nila si Blackhead Persian. Ito yung sheep na kilala dun sa malaki yung buntot. Merong fat yung buntot. And si Dorset Horn. So, yun yung pinag-cross niya. So, ito din yung pinakaunang tupa na imported na nakita ko way back nung estudyante ko dun sa Central Luzon State University, Small Ruminant Center. So, there is 13 heads of Blackhead Dorper dun. And ganyan-ganyan yung itsura. Gantong-ganto yung itsura nung bulugan dun. And medyo matapang. May ugali. May nanunuwag. But generally, mabait naman sila, docile naman. Yung bukod tangi lang yung tupa na yun. And marami ako napagtripang estudyante dun. Pinapapasok ko. Tapos, hahabulin siya. And dun din ako, nagsisimula ako ng rodeo. Maglaro way back 2015. Yung tupa kasi tsaka yung baka, iisa ng direction pag sumuwag. Straight lang. Unlike sa kalabaw, sumusunod. So doon ako nag-practice sa bulugan ng tupa na yun. Kung paano mag-sidestep, umilag sa pagsuwag ng baka. But I used yung tupa. Kasi masuwag man ako niya, mas maliit. And yun. Side story lang. And characteristics nila and appearance. So identifiable sila, syempre. Kung yung traditional natin na boer goats is brown neck going to head, ito naman black yung neck papuntang ulo. So kaya sila tinawag na Blackhead Dorper. So may kapamilya yan, yung whitehead Dorper. Yun niya sa appearance. Then solid white. Then striking black. Then they are medium size, no? Medium size, yung taas nila medium size. Pero muscular and bulky yung build. Bulky yan. Kala mo baboy yan, mataba. Hindi sila ganun kataas, unlike ng katadin na matangkad. Ito medyo mababa, malapad. Tignan nyo itong use, yung inahin niya, 50 kilos to 80 kilo. Ganun siya kalaki. Yung ram or yung bulugan, 90 to 120 kilos. So, isang patiner na to, yung katumbas na ito. Hardiness and adaptability. So, specifically bred for arid and semi-arid regions. They are exceptionally heat tolerance din sila. So, bagay na bagay sa Pinas. Kaya marami na to sa Pilipinas. And can thrive on a poor quality forage. So, sa Africa, alam niyo naman yung mga forage doon, hindi ganun may mga desertong part. Sa Pilipinas, yung dayami lang. Nagsusurvive din tong mga ganitong breeds. And they are self-shedding. So kahit meron silang mix ng wool, no? Unlike most sheep, Dorpers have mixture sila ng wool at saka ng hair. So magiging ganito siya, para siyang wool. Pero usually tok-tok lang. Then nagsished na ganyan. Magsished sila ng sarili. So hindi mo na masyadong kailangan ng shearer. So pagka mga meat type, always na ganito, hair and some wool, pero magsished off pa rin. So, yun yung kagandahan sa kanila. Next is yung characteristics na ng Blackhead Dorper. Meat quality. So, yung mga other sheep, meron silang tinatawag na mutant taste or yung smell. Yung parang kung sa kambing natin is yung maanggo. Yung sa Blackhead Dorper or yung mga Dorper, wala sila nun. So, maganda yung quality ng meat nila. Fertility. So, yan. They are polyestrous, meaning they can breed year-round. And frequently, twins. Twins din sila mag-anak. And vigorous and fast-growing. No? At birth, mukha lang maliit, pero quickly
nare-reach nila yung market value. Ito yung mga breed na around 5 to 6 months lang magbenta na, pangkatay na. So, next, ang kapamilya niyan is yung white-head dorper. Discuss natin. So, stay tuned. Follow, like, and share para mas marami pong farmers natin yung matuto about dito sa sheep farming. So, it's a infant industry but still may market.